Tumayo po tayong lahat at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Good morning po. Good morning. Magandang umaga po mga kapatid. Maganda-ganda po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago po yun, ngitian po muna natin ating po mga katabi. At pakitanong lang po kung sila po yung nag-almusal na. Nag-almusal na po ba? Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagkain. Yun. O kung hindi pa kayo nag-almusal, tiyak mamaya po, tanghalian, gutom na tayo. At ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay tamang-tama po para doon sa darating na Kapaskuhan at bagong taon. Kasi during this holiday time, iniisip natin na ano na kaya ating ihanda. Alam niyo po ba, may kinig tayo sa news, sa bandang huli ng news, sinasabing ganon, ngayon po ay 38 days na lang para sa Kapaskuhan. Tama ba? 38 days na lang para sa Kapaskuhan. Naku, ang lapit na pala, no? At marami na po sa atin ngayon ay pumupunta na ng sa grocery para makapaghanda na para sa Kapaskuhan. Iniisip ko po na baka kung meron man tayong ilalagay na competition doon sa abstinence this year. Abstinence doon sa, meron tayong Nobel Prize pero gusto natin magkaroon ng No-Belly Prize. No-Belly. No. Ano yun? No-Belly Prize ng abstinence, hindi po ako mananalo. Ito pong subject ng Leviticus. Ito po nakaraan, puro Leviticus po tayo ngayon. No? Ito nakaraan ay meron po tayong ibang pinag-usapan. Pero dito po sa Leviticus, makikita po natin dito yung God's concern over what His people eat. At napakaganda po ng pagtuturong ito kung saan ang Diyos ay involved sa kanya pong mga anak, sa kanyang bayan, nag-aalala sa kanilang bawat detalye ng kanilang buhay, ano ang kanilang kakainin, ano ang kanilang susuotin, saan sila pupunta, at ano ang kanilang ginagawa. Ganun po ang Diyos. At ang lahat ng ito ay nagpakita ng concern ng Diyos for us at spiritual level. So nasa level po ito na spiritual.
Last Sunday po ay binigyan pansin natin ang ilang offering to satisfy God. May natatandaan po ba kayo doon sa mga offerings na yon last Sunday? Nandyan po ang grain offering, nandyan ang peace offering, sin offering, at lahat na po ng ito ay tinugunan ng Panginoon Yesus sa pamamagitan po ng pag-aalay ng kanyang sarili as a complete offering para po sa atin. Napakaganda po nun yung message na yun last Sunday. Ang daming offering dapat tayo ginagawa rito. And in fact, magiging masyadong messy ang church pagka mag-offer ka ng kung ano-ano para lang malinis ka sa kasalanan mo. Pero meron pong 5 conclusion doon sa message na yon. Yung huling dalawa po, ang akin lang kukunin, yung guilt offering. Ang nangyari po doon ay the Lord Jesus Christ is our guilt offering. And then yung ikalima, the Lord Jesus Christ is our great high priest. So siya na po yung gumanap ng lahat na yon. So we learned that the way humans are to meet these needs is by substitute, by dependence on the power of another. Hindi sa atin pong kapangyarihan. Napakalinaw po nung katotohanan na yon na wala na tayong magagawa. Hindi na natin pwedeng linisin kasalanan natin. Meron ang gumanap noon. Wala na pong ibang paraan. Tinugunan na ng Panginoon Yesus ang lahat ng pangangailangan para makapanumbalik tayo sa Diyos. At ang isang magandang bagay na tutunan natin ay meron po mga holy things. Hindi po ba? Na hindi natin pwedeng isa-isang tabi. At isa po doon ay yung Sabbath. Sunday. That's a holy thing. That belongs to the Lord. So napakaganda po nun. Jesus Christ, our great substitute. Now dito naman po sa Leviticus, chapters 11 to 15. Actually, mahaba po ito 11 to 15. Yung babasahin po natin, 1 to 47 po yon. Pero kinat na lang po natin hanggang doon sa ano. Pero ang 11 to 15 ng Leviticus, there are over 30 verses that include the word clean and over 70 verses that have the word unclean. Ang dami po. At ating po pag-aaralan ng chapter 11, maunawaan po natin mula sa talatang ito yung understanding about God, about His people, and about our life with God. So titignan po natin mga categories na yon. Doon po sa verse 1, bago po natin mabasa yun, God spoke again to Moses and to Aaron. Ang sabi pong gano'n, to them, saying, yung pong binigyang pansin na si Moses at si Aaron dito sa verse 1, ay napakahalaga po noon. Kung maalala po ninyo yung pagkakabanggit po ng Pastor Migs last Sunday, na ang Diyos ay nakapag-usap doon sa Leviticus kay Moses lang. At that time si Moses lang. Pero dito pa din sa verse chapter 7, pumasok na po si Aaron. 11, pumasok na po si Aaron. Yung pagpasok po doon ni Aaron ay bilang high priest. At dahil doon sa chapter 10, kinuha na po si Aaron bilang high priest. Kaya nga po, kabago-bago na Aaron ano nangyari? Natatanda niya po ba yung nangyari? Nag-alay yung kanyang anak, mga anak niya ng strange fire. Mali po yung pag-aalay. Namatay kagad yung mga anak ni Aaron. Kung atin pong babasahin yon. At pero doon po sa chapter 10, he was installed as high priest. Dahil doon, mayroon na siyang leadership role to play. Kaya nga po, now Moses and Aaron share that leadership role. Dapat din po nating malaman na ang priest po ang magde-declare whether something is clean or unclean. Kaya po sinisimulan ko dito. Ang priest po magde-declare kung mayroon mang clean or unclean. At it is a priestly function para po kay Aaron. Ang tawag po dito sa dietary law ng Jews ay kosher. At sa mga Muslim naman po ay halal. Yan. May pareho sila, yung kosher at halal. Meron lang silang pagkakaiba minsan doon sa pagkain. For example po, ang kosher sa Jews, hindi pwede yung mga seafoods. Sa halal pwede ang seafoods. Sa halal pwede meron silang pamamaraan ng pagkatay. At ang ganun din naman ang kosher, walang pamamaraan ng pagkatay, pero merong dapat kumakatay ng tama. So, meron po mga iba't iba, pero kosher and halal, yun po yung law, dietary law, meron ang Jews at saka ang Muslim sa panahon po natin ngayon.
So titignan na po natin ngayon mga bagay na ito. Yung ano po itong mga animals na ito. Atin po munang bibigyan pansin yung mga clean and unclean. And then mamaya po yung explanation noon kung bakit sila clean and unclean. Okay. So una, first, there are land animals. Ito po sabi sa Leviticus chapter 11, 1-8. Sige lang. The Lord said to Moses and Aaron, "Say to the Israelites, of all the animals that live on land, these are the ones you may eat. You may eat any animal that has a divided hoof and that chews the cud. There are some that only chew the cud or only have a divided hoof, but you must not eat them. The camel, though it chews the cud, does not have a divided hoof, it is ceremonially unclean for you. The hyrax, though it chews the cud, does not have a divided hoof, it is unclean for you. The rabbit, though it chews the cud, does not have a divided hoof, it is unclean for you. And the pig, though it has a divided hoof, does not chew the cud, it is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses, they are unclean for you. Of all the creatures living in the water of the seas and the streams you may eat any that have fins and scales. But all creatures in the seas or streams that do not have fins..." Kung ganon, the land animals. May mga basic stipulations po na dapat po ma-met yung mga Israelites pagkakakain po sila ng mga land animals. At sabi pong ganon, kinoconsider itong clean at saka yung unclean. At sabi pong ganon, it must be split-hoofed, yung pong paa na may biyak, ganon po. Alinmang hayop, at sabi ganon, it must be cud chewer, ngumunguya. Alinmang hayop na may hati ang paa, na baak at ngumunguya ay pwedeng kainin. Okay, sa mga hayop na yun yung makakain, it cannot be one of those, it must be both of those. Kailangan ngumunguya at saka may biyak yung paa. Kung may biyak yung paa at hindi ngumunguya, hindi pwedeng kainin. At kung ngumunguya naman, walang biyak yung paa, hindi rin pwedeng kainin. So, a non-cud chewing split hoofer ay hindi pa rin pwede. It has to be both. At yung text na yun makes it very clear. A rabbit, for example. Ang rabbit, di ba, meron siyang split hoof, pero hindi siya ngumunguya. Sabi ng mga tao, yung ngumunguya daw, sabi dito, ngumunguya yung rabbit. Pero pinag-aralan po mabuti, ngumunguya nga pala ang rabbit. Pag ang rabbit, minsan akala nila, hindi raw ngumunguya ang rabbit, kaya mali raw ang Bible. Pero meron nakapagpatunay na ang rabbit talaga yung ngumunguya. Ganon. Malilit na nguya. Hindi siya yung nguya na gano'n, na katulad ng mga baka. At kung iwawatch natin maiging rabbit, we would observe that the rabbit ate his food. He chewed it very carefully. At ito pong mga hayop na ito na binanggit, baka, yan po yung minsan yung mga animals na binanggit, hindi natin kilala. Ang alam lang natin, pwede ang baka, ang baboy hindi pwede. Bakit hindi pwede ang baboy? Kasi ang baboy hindi ngumuya. Anong tawag natin sa baboy? Ngumangasab. Meron siyang suction. Ganon. Meron siyang panghigop lang. Ngumangasab siya, hindi siya ngumunguya. Kaya sabing ganun, bawal ang baboy. Okay po. Bacon, bawal ang bacon. So, yun po. Punta muna tayo sa ikalawa. Huwag muna tayong mag-uusap doon. Second, the sea creatures. Yan. Leviticus 11:9-12. Ay, dapat doon na tayo sa when we come, yung 9-12 na. Dapat 9-12 na, oo. Magsisimula tayo ulit dyan. Yan, sea creature. And the pig, though it yan, eat any that have fins and scales. But all creatures in the seas or streams that do not have fins and scales, whether among all the swarming things or among all the other living creatures in the water, you are to regard as unclean. And since you are to regard them as unclean, you must not eat their meat, you must regard their carcasses as unclean. Anything living in the water that does not have fins and scales is to be regarded as unclean by you. Okay, ang ganda po. Gandon. Okay. And sabi po ganon, anyone na any fish na wala pong kaliskis at saka palikpik. Yan. Fins. Walang kaliskis at palikpik, hindi mo pwedeng kainin.
At marumi daw po yun. So they must have fins and scales. Dapat may palikpik at saka merong kaliskis. Norm sa atin na ang isda may kaliskis at saka palikpik. Pero alam ninyo na walang kaliskis ang hito. Walang kaliskis ang tuna. Ang sarap ng tuna. Walang kaliskis ang yung shrimp, lobster, crabs, lahat po yon, yung crayfish, squid, octopus, shark family. Walang kaliskis yun. Only those that have fins and scales, only those that are fishy would be clean. Kumakain po ba kayo noon? Parang yun ang pagkain nyo mamaya. Ang sarap pa naman ng hipon, ano? Ang sarap ng hipon. Pero sabi nga, unclean. Third, those creatures that are in the air. Ayan po. Okay, that are in the air. Water that does not have fins and scales is to be regarded as unclean by you. Ayan. These are the birds you are to regard as unclean and not eat because they are unclean. The eagle, the vulture, the black vulture, the red kite, any kind of black kite, any kind of raven, the horned owl, the screech owl, the gull, any kind of hawk, the little owl, the cormorant, the great owl, the white owl, the desert owl, the osprey, the stork, any kind of heron, the hoopoe and the bat. All flying insects that walk on all fours are to be regarded as unclean by you. There are, however, some flying insects that walk on all fours that you may eat, those that have jointed legs for hopping on the ground. Of these you may eat any kind of locust, katydid, cricket or grasshopper. But all other flying insects that have 4 legs you are to regard as unclean. You will make yourselves unclean by these. Whoever touches their carcasses Okay, will be hanggang dyan unclean po. till evening. Okay, hanggang doon sa may mga flying birds, ano po. When we come to this creature, those that are in the air, walang masyadong qualification na banggit dito, kundi dapat may 2 pakpak siya. Hindi makalipad yung iwang kung isa lang ang pakpak, ano. Ang sinasabi dito, hindi siya parang vulture na kumakain ng mga patay o naghihintay ng mamamatay. Ganun po. Merong mga ibon na hindi mo pwedeng kainin kung siya ay kumakain ng mga patay na or naghihintay ng mga mamamatay. Nagtaka ko rito sa nandiyan ng owl, nandiyan ng may kite pang binanggit, ano? Nakita niyo po yung kite, saranggola. Hindi po saranggola 'yon. Limbas kung tawagin sa Tagalog. Limbas. Hindi pa ako nakakita ng limbas. Hindi ko alam kung limbas, ano po. Pero quago. Then, binanggit din po yung mga flying insects that are described. Lahat po ng flying insects are called unclean. With the exceptions of those that have a jumper legs na kayang tumalon. Ano po yung mga ano yun? Ayan, pwede nyo kainin yung tipaklong. Ayan, pwedeng kainin yung tipaklong. Locust, kinain yan ni John the Baptist, yung locust and honey, habang siya nasa cave, yun ang pagkain niya. So, pwedeng kainin yun. Pero yung mga lumilipad katulad ng pas na ako doon sa pagdating doon sa ipis, talagang hindi ko kakainin yan. Kahit na tumatalo niya, hindi ko kakainin yan. Maraming mga flying insects na sabing ganon, hindi talaga pwedeng kainin, mga ibon na hindi mo pwedeng kainin. So, yun po yung flying insects, those are that in the air. Then, ika-4 na category ay yung po mga dead animals which are unclean. Okay, tignan po natin. Yan, okay. Whoever picks up one of their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Every animal that does not have a divided hoof or that does not chew the cud is unclean for you. Whoever touches the carcass of any of them will be unclean. Of all the animals that walk on all fours, those that walk on their paws are unclean for you. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Anyone who picks up their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. These animals are unclean for you. Of the animals that move along the ground, these are unclean for you. Ang ganyan lang. So, yung 4 na category po ay dead animals which are unclean. Dito po ay anumang pinatay na hayop ay marumi. Maliban doon sa mga hayop na inihandog sa pintuan sa tent of meeting, ang siya lamang mabibilang
na malinis. So, ang sabing ganun, lahat ng hayop na pinatay, unclean yan. Maliban doon sa you offer. Kasi pag in-offer, pwede ka na kumain doon. Pero pagka hindi yan in-offer, hindi mo pwedeng kainin yan kung namatay na. Ang tanong natin paano natin kakainin yung isang hayop kung hindi natin pinatay? Di ba? Kakain po ba kayo ng buhay na iluluto nyo kagad ng buhay? Kailangan patayin muna. So, may mga unclean animals na marumi na talaga hanggang kanilang kamatayan at may mga clean animals na nagiging marumi sa kanilang kamatayan. At sabing ganon, meron po sa mga animals na dapat hindi siya tatagal ng 24 hours na patay. Kailangan, pagkapatay mo sa kanya, wala pang 24 hours, ihahandog mo siya. Pagka lumagpas doon o gumabi na, pagdating ng gabi, hindi mo na siya pwedeng ihandog sa Panginoon. Contaminated ang bangkay o carcass ng isang hayop kung ito ay namatay dahil sa pinatay ng wolf o ng ibang hayop o kaya ay namatay sa sakit. Kapag ang isang hayop ay pinatay siya, then contaminated na yon. Hindi mo na siya pwedeng kainin. Naalala ko lagi yung pusa namin. Ang family cat talagang laging pumapatayan kaya bawal talagang kainin. Naalala ko yung pusa namin. Nung bata-bata pa siya, hanggang buhay pa yung pusa namin ngayon eh. Bata-bata pa siya, lagi nangangapit bahay yon. Tapos pag uwi ng bahay, may dala-dala siya mga dumalagang manok. Patay na, mga dumalaga. Hindi sisiwa, dumalaga. Dadali niya sa bahay, tapos lalagay niya doon sa floor. Parang binibigay sa akin. Ilang beses yon, naawa ako sa kapitbahay, naubos yata yung manok yata nila yon. Hindi ko naman alam kung papatayin ko itong pusang to. Kasi umaalis siya, tapos dadalhin doon. Tapos ang gagawin ko naman doon sa manok, iluluto ko talaga ng buo. Pagkaluto ko ng buo, ibabalik ko sa kanya. Tuwan-tuwa siya at kumakain siya. Ginawa niya akong kusinero pala. Unclean. Itong mga, pagka pinatay siya, unclean na yan. Pagka nagkasakit, sabi nga wag mo na kainin yan. Unclean na yan. Yung kakain nito, kahit na ito ay inaalay sa Diyos, ay magiging ceremonially unclean, at pati yung kakain ay magiging marumi. Ikalima po ay yung swarming animals. Ayan. Yeah, okay. Of all those that move along the ground, these are unclean for you. Whoever touches them when they are dead will be unclean till evening. When one of them dies and falls on something, that article, whatever its use, will be unclean, whether it is made of wood, cloth, hide or sackcloth. Put it in water, it will be unclean till evening, and then it will be clean. If one of them falls into a clay pot, everything in it will be unclean, and you must break the pot. Any food you are allowed to eat that has come into contact with water from any such pot is unclean, and any liquid that is drunk from such a pot is unclean. Anything that one of their carcasses falls on becomes unclean. An oven or cooking pot must be broken up. They are unclean, and you are to regard them as unclean. Okay. A spring. Okay, ganun po. So, sabi po rito ay yung mga swarming animals naman. Ito yung mga pinagbabawal din po ang mga swarming animals. Ito po yung mga gumagapang sa lupa, mga lamang lupa. Tulad ng bubuwit, butiki, bubuli, buwaya. Yan. Puro biyon Ayan. At bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, lahat ng lumalakad sa kanyang tiyan, snakes. At lahat ng lumalakad sa apat na paa o mayroong maraming paa ay karumal-dumal. Centipede, millipede, lahat po yan. Alam ko naman, wala po naman kumakain sa atin dito. Pero one time, may nagdala po galing sa Thailand, yung mga millipede. Ito yun na, Pastor, binigyan mo ako. Naku, nagkasala ako noon. Galing sa Thailand. Tapos siya, crackling. Sarap na. Sabi ganun, wag mo kakain, karumal-dumal. But apparently, they are called swarming because they go about together in groups and they seem to have an erratic, unpredictable manner of movement. So, swarm ito, lalo yung daga, di ba? Sa farms, ang dami nila kung lumabas. Sa bahay, pag lumabas, ang dami. Yun po. Now, reason for cleanness or uncleanness. Parang, makakakain pa po ba tayo? Mukhang wala na tayong makakain. Ano po? Now,
ito pong issue na ito, matagal na pong pinagtatalunan. For many years, hanggang sa panahon natin ngayon, pinagtatalunan po ito. Meron pong isang denomination, or sabi natin church, iglesia, hindi kumakain dugo, hindi kumakain ng baboy, hindi ganon. Meron pong mga na bawal sa kanila yan, Jehovah's Witness, bawal. Tapos pagka tayo, Kristiyano, sabihin ganon, Kristiyano pa naman kayo, kumakain kayo ng ganyan. Para bang, ano ba talaga? Ano po ba talaga ang problema dito? O dapat natin makita dito. Una po, God never tells Israel why something is clean or unclean. Hindi po binanggit kung bakit siya clean or unclean. Hindi siya kailanman nagbigay ng dahilan para sa kahulugan ng malinis o marumi. At sa maraming panahon, sabi ko nga po kanina, pinagtatalunan po ang kahulugan ng clean and unclean. At kung titignan po natin ang mga commentaries, ang dami po sa commentaries na makikita natin kung ano ba talaga yung mga stand meron sila. Meron pong symbolic, explanation, may ethical, may aesthetic, may hygienic, meron pang morphological, meron theological, na minsan para bang, teka muna, baka hindi na kaya ng isip ko yan. Yung mga explanation na yan. Tinignan ko po kay Wenham's Commentary Outlines. At dito po ako ay natuwa ng konti doon sa kanyang pong presentation na yon. Na mayroon pong 4 na kahulugan na pwede po natin i-consider sa ating pag-aaral ngayon. Why is one kind of food clean and another kind of food unclean? First is the cultic explanation. Pag sabi po natin cultic, baka ito po mga bagay na ito ginagamit po sa ritual and worship. Ginagamit po. That certain kinds of creatures were used in pagan ritual and worship. At dahil sa kaugnayan ng hayop na yon sa paganismo, hindi sila maaring pahintulutan ng Diyos na dalhin sa pagsamba ng Israelita sa tunay na Diyos. So ibig sabihin, dahil itong mga hayop na ito ay ginagamit para sa worship kay Baal o worship kay Astoret, hindi gagamitin ito para i-worship sa Diyos. For example po, may mga buto ng baboy na nakikita sila malapit sa Near East, sabi pong ganon, na patunay ng pagan sacrificial rituals na nakikita din sa lugar ng Egypt. Pero huwag po natin kalimutan that among the pagans, yung pag-sacrifice ng toro o ng baka ay ginagawa rin nila. Ginagawa rin nila yon. Natatandaan niyo po yung issue kay Elisha. Nung po siya ay lumaban doon sa mga propeta ni Baal. Hindi po ba? Ano ang inalay doon? 2 baka ang inalay. At sabi ganoon, tignan natin kung masusunog ninyo itong bakang to. 2 baka yun. That is pagan, and at the same time, si Elisha na nag-iisa na lang ng time na yon, yun po yung kanilang inalay. So, mahirap po sabihin yung cultic explanation kasi hindi po lahat na sinasabi na iaalay ay inaalay lang sa Jews o inaalay lang po sa mga pagans. So, hindi po. Ikalawa po ay yung second explanation is called the hygienic explanation. At yung hygienic explanation, siyempre ito po, mas gusto natin itong hygienic explanation. Ang basic theory nito is that God prohibited the eating of certain animals because it was unhealthy to eat them in those days. Marumi. Wala silang refrigerator, wala silang microwaves at that time. O mga bagay na pumapatay ng bakterya. Kaya nga po, kailangan hanggang gabi lang. Kasi pagka umabot ng gabi, wala na. Puno na ng bakterya yan. Baka naman kaya bawal ang baboy, ay talagang baboy. Hindi po ba? Baboy nga at kung anong kinakain, kung ano-ano nga kinakain. Nagtataka nga akong baboy, nung nasa probinsya ako, bakit sunod sa akin sa umaga, hindi ko alam kung bakit parang hayop na sumusunod. Ewan ko, tanong ninyo sa mga magulang niyo, bakit ganon? Ang baboy talaga ay baboy. Pero yung pagkakaibang yon ay hindi rin malaking dahilan kasi dineclare din ng Panginoon Yesus ang lahat na ito na nilinis niya. Noong panahong sinabi niya ito ay wala pa rin namang microwave or refrigerator. Nung dineclare ito, wala pa rin yung mga pang-stock para dun sa mga... Pero siyempre, noong time na yun, may mga pamamaraan sila, ibinibilad nila sa araw, meron sila mga pamamaraan kung paano nila gagawin. Pero hindi pa rin ganun ka-tindi. Pagkasabi mong hygienic,
explanation, hindi pa rin hygienic yung ginagawa nila. Minsan kasi sa pagbibilad, marami na rin naman langaw eh. Di ba? Yung kinakain natin minsan, yung binibilad yung mga isda, ng mga masasarap ng tawilis. Mga langaw po muna nagpupunta ron bago Ganun talaga eh. Unclean eh. Unclean siya eh. Hindi ko pumaalis na banggitin yung mga clean at saka unclean kasi yun ang pinag-uusapan natin. Pero yung bacteria na present doon ay present pa rin naman hanggang doon sa sabihin niyang, all things now are clean. Kung ganon, it doesn't seem that health is the issue concerning cleanness or uncleanness. Bagamat sa panahon natin ngayon ay may mga health issues na sa lahat, maging baboy man o baka, isda man, tulad ng mga walang skills at iba pa. In fact, yung paa ng manok, magaling daw para sa arthritis. O imagine mo yung paa ng manok yun. Baik ngayon, pwede na. Ang baboy, sabi nila, bawal ang baboy dahil mataba. Ang baka, bawal din po kasi may taba nun nasa gitna ng kanyang mga laman. Meron isang klase ng laman ng baka na ang kanyang taba nasa gitna. At yun ang gustong-gustong kainin ng mga tao at mas mahal ng konti yun. So, hygienic issue. Hindi po pwede kasi, pero doon po sa health issue natin ngayon, sa panahon natin ngayon, pag sinabi sa atin bawal yan, hindi dahil bawal na sinabi sa Biblia, kundi bawal mo nang kainin kasi overload ka na yan. Bawal na yan. Yun po yun. The third view that Wenham suggests is the symbolic interpretation. Now, na anuman ang kinakain at hindi kinakain ng tao ay pagtutulad niya ito sa Diyos. Ibig sabihin, there are only certain things which God allows to be offered as a burnt offering to Him. Now, obviously, ang Diyos po hindi naman kumakain ng pagkain. Pero may sinisimbolize po ito. Kaya kung pinipili ng Diyos ang nais niyang ialis sa Kanya, dapat din ng tao, pinipili din niya ang dapat niyang kainin. Parang symbolical yon. This is what God wants us to offer to Him. This is what we need to eat. Symbolical yan. Ito ay nakalulugod sa Panginoon. Ibig sabihin, pag kinain natin ito, ito na nakalulugod sa atin. Symbolical. Halimbawa po, marami sa mga creatures that are unclean are those creatures which may live on meat and may therefore be bloodshedders. Hindi pwedeng kainin yon. For instance, in the category of those animal na mga hunter, the cat family, illustration, wala po itong biyak sa paa, pero merong, pose, di ba? Matatalim yung kanilang mga kuko at matatalas yung kanilang mga ngipin. Wala silang ngipin na tulad ng baka para manginain mo, mas may matatalas silang ngipin at matatalim na kuko because they kill other animals, they shed blood in order to eat. So, sa category po, pag sinabi po natin na ito ay symbolic interpretation, hindi ka pwedeng kumain ng isang animal na mapatay at nagsashed ng blood para mabuhay siya. Ibig sabihin, hindi pa pwede yon dahil ang Diyos lamang ang siyang pwedeng alayan ng pinatay. Hindi ka pwedeng kumain ng mga hayop o ibon na kumakain na nag-alay ng buhay na nagbubo ng kanilang tugo. O carnivorous. So man only eats creatures which are themselves free from contamination by death. Mga hayop na hindi pumapatay at kumikitil ng buhay. At posible pong mayroon pong itong sinisimbolo sa kanilang kaugnayan sa Diyos. So, yun po yung symbolic. Then, ikaapat po na binanggit ni Wenham is the arbitrary interpretation. Ang arbitrary interpretation po, ang arbitrary, ibig po sabihin, based on individual discretion or judgment. Not based on any objective distinctions, perhaps even made at random. So ang arbitrary daw po ay hindi nakabase sa katwiran o anumang sistema ng pagpapasya. So minsan masasabi din na minsan ang isang arbitrary decision ay walang eksaktong dahilan. Dahil nga sa nakabatay lamang sa kung anong pakiramdam ng nagpasya. Discretion niya yun. Para bang sinabi, ito marumi, ito hindi. Ito marumi, ito hindi. At sabi sa arbitrary, yun yung kanyang pagpili.
Yun yung kanyang pagpili. Why did God call the pig unclean and a cow clean? God never explains this. And by looking at all the commentaries, we find that nobody has figured out either. Sabi pong ganun ni Wenham. It may be that there isn't any reason at all than that God said clean or unclean. Sabi niya ganoon, sa lahat ng mga commentaries, walang makapagbigay ng dahilan kung anong pagkakaiba ng baboy at ng baka. Walang makapagbigay ng magandang dahilan at ang sabi lang nila, basta't sinabi ito ng Diyos na malinis at saka na marami. Alam niyo po ba na pagka sinabi nating mga hayop, mga animals sa kakainin, marami po yan. Ilan lang binanggit dito sa sa Leviticus chapter 11. Ilan lamang po yon. Alam niyo po ba kung gaano karami ang inilagay ng pumasok na hayop doon sa ark? Ang sabi pong gano'n ng ark encounter, they estimate that Noah may have cared for 1,398 kinds of land-dwelling animals and flying creatures. And this includes all living and known extinct animals. Yan ang sabi po ng ark encounter organization. At sabi po lang gano'n, using a worst-case scenario approach in our calculations, there would have been 6,744 land animals and flying creatures on the ark. Imagine mo, 6,744 land animals and flying creatures on the ark. 1 year and 10 days silang naroroon or 371 days inside the ark. Paano kakain si Noah? Anong papakain niya sa mga hayop na naroroon? Kung yan ay 6,700. Anong amoy sa loob ng ark? Lahat po yun ay protected po lahat yun, ha? Mga kapatid, kahit yung amoy doon, I believe na walang amoy yan. They are all protected. And think about God's choice of Israel as a nation. Kanino po nagsimula ang Israel? Jacob. Noong nakipaglaban siya doon sa anghel. At sabi niya ganun sa anghel, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Pinagpala siya si Jacob. Naging Israel siya, whose name was changed to Israel. Is there some reason why God chose Israel as opposed to the Canaanites? Bakit pinili ng Diyos ng Israel, hindi yung Canaanites? Pinili niya bang Israel because they were so spiritually pure? Hindi po. In fact, the prophets remind Israel that they served foreign gods when they were in Egypt. Nung nasa Egypt pa sila, naglilingkod sila talaga sa foreign gods. Wala naman sila, hindi nila alam yung pagkakilala sa Diyos eh. At nung umalis sila sa Egypt, dala-dala pa nila yung kanilang mga foreign gods. Dala-dala nila, marami sila na may dala ng foreign gods. Was it because they were powerful and numerous and looking promising? Sa tingin ni Lord ay mapagkakatiwalaan at madaling magtatagumpay ang Israel? Hindi naman. Ang hihina nga. Ang hihina na Israel. Actually, they were nobody. They were nobody. And why did God choose Israel and not some other nations? It was just God's sovereign choice. That's all. Pinili ng Diyos ng Israel. Walang anumang mabuti sa kanila o mas masama pa sila kaysa sa iba. God just made a choice. So para po ba dito po sa pinag-uusapan natin, dito po sa pagkain, it seems to me therefore that the arbitrary explanation, bagamat kulang na may paliwanag ang lahat ng ito para lubos na maunawaan, maaring ritual, hygiene, symbolic, naniniwala po ako na ang tunay na kahulugan ng lahat na ito ay naroroon sa pumili at hindi sa pinili. Ang kahulugan ng lahat na ito ay naroroon sa pumili at hindi sa pinili. It was God's choice. God said, He chose Jacob. He rejected Esau.
Sino po bang panganay? Si Esau. Di ba ang dapat pagpalain si Esau? Bakit si Jacob? God's choice. God's sovereign choice is God's sovereign choice. At minsan po, wala pong reasons. Election is the point we see in the clean and the unclean, as well as in the salvation of Israel. Pinili po ng Diyos ang Israel para sa kaligtasan. Ganon din po dito sa mga clean and unclean. Now, God is giving us this instruction because He is holy. He wants us to be holy. Tayo po ay set apart for God's purpose, pero hindi po sinasabi ng Diyos na hindi na tayo may expose sa karumihan. Because exposure to uncleanness is part of being in this world. Lagi pong marumi dito. God is giving us a simple object lesson about how to go from unclean to clean, from unholy to holy. Tinuturoan tayo ng Diyos kung ano yung mga dapat nating gawin. Ang malinis at marumi, at kung marumi man, maglinis ka. And Leviticus focused on external cleanliness, but Jesus went deeper. Katulad po nung narinig po natin last Sunday. Noong last Sunday po pinag-usapan yung mga offerings na yon. Hindi natin ginagawa yun. Ginawa na po ng Panginoon Jesus yun. Dito po sa clean and unclean, the Lord Jesus Christ went deeper doon sa kanya pong pagpapahayag nito. At sinabi niya po doon sa Mark chapter 7, gusto po makita natin yon, sa 15 to 23, ang sabi po ganoon, there is nothing outside the person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defile him. And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable. And he said to them, then, are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him? Since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled. Thus he declared all foods clean. And he said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. Si Jesus po ay hindi limitado sa external cleansing. He makes the whole person clean. At sa John 15:3, sinabi niya po yun sa kanyang disciples, already you are clean because of the word I have spoken to you. Then, in a final once for all sacrifice, sinabi po ito sa Hebrews chapter 9 verse 14. Ang sabi po ganoon, just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Binayaran na ni Jesus ang pagkakasala ng sangkatauhan upang magkaroon ng tunay na paglilinis o tunay na kagalingan. God wants us to be clean. He cares about what is in us. Ano po, mas mahalaga po, sa pinag-usapan natin ngayon ay yung what do you eat? Or what is in your thoughts right now? Ano ang nasa isip natin? Our emotions, our desires. He cares about the diseases of the heart. He cares about the discharges that come out of us through our mouth and our actions. Mga maruruming bagay na lumalabas mula sa atin. Meron po bang habits? Wrong relationships? Meron po bang thoughts that we need to address? Yun po yung mga marurumi, mga kapatid. In fact, pagka pinag-aaralan natin araw-araw, hindi tayo kumakain ng marumi, maraming pumapasok sa atin na marumi. Sa ating kaisipan. Sa ating pagkilos. Marami. And if we are going to have a clean minds, we cannot feed on unclean garbage. Garbage in, garbage out.
Garbage in, garbage out. We must avoid taking in the garbage. Let us be careful on what we take in sa ating naririnig at nakikita araw-araw. Every time we open our Facebook, daming doon garbage. Daming garbage. Na umuubos minsan ng oras, lalo na ng mga kabataan ngayon. We must take action to eliminate unclean thoughts and desires. Kung may karumihan man sa ating kaisipan at hangarin, kailangan natin ito ipagtapat sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya, at magpalinis. Paano po natin gagawin yon? Ang sabi po sa Ezekiel chapter 36, verse 27, I will put my spirit in you and move you to follow my decree and be careful to keep my laws. You will be my people and I will be your God. I will save you from all your uncleanness. Ililigtas niya tayo mula sa ating lahat ng karumihan. Mga kapatid, matagal na pong pinag-uusapan yung pagkain. Responsible po tayo sa ating kinakain. Totoo po yan. Hindi natin maialis yung katotohanan na pag ayaw na ni Lord yan para sa katawan mo, ayaw na yan. Hindi na tama yan. Alam niyo po, meron pong dalawang bagay na tutunan po kami ni Beth habang kami tumatanda. Ang dalawang bagay na yon yung timely death at ang untimely death. Untimely death ay yung namatay ka ayon doon sa kalooban ng Diyos. Yun na yung talagang panahon mo. Untimely death ay yung panahong hindi mo inalagaan ng sarili mo, hindi ka naging good steward of everything, napahama ka dahil doon. For example, sinabihan ka na ng doktor, huwag ka na kumain ng ganito. Kain ka pa rin ng kain, namatay ka, that's untimely death. At huwag natin sabihing, kalooban ni Lord na kunin na siya. That's not right. Yung mga mahilig sa thrill, yung tatalon at kung saan-saan, kung anong ginagawa nila, at namali ka ng ginawa mo, namatay ka. Huwag mo sabihin, panahon na talaga nakunin ni Lord yan. No, that's untimely death. Timely death is when you have that peace, when God took you away, kinuha ka na dito mula sa mundong ito, payapa, masaya, mayroon pong full life with the Lord. At sabi pong ganon, God has already cleansed us. Nilinis na po tayo ng Diyos. At ang uncleanness meron sa atin is what comes in, garbage. And there are so many garbage in this world today. There are so many garbage. Kahit saan ka pumunta. Yung maririnig mo, sa iba, garbage out. Huwag mong pansinin. Yung mga nakikita mo sa iba, nakikita mo sa movie, garbage in, garbage out. Tapunin yun. Ang sabi pong gano'n sa Ezekiel, I will put my spirit in you, move you to follow my decrees, and be careful to keep my laws. You will be my people. I will be your God. I will save you from all your uncleanness. In conclusion po, ang Leviticus 11 is not just about dietary laws. It's a sincere call to live clean, reflecting God's holiness in our lives. At sa ating pagtanggap sa panawagang ito, tandaan natin na ang ating kakayang mamuhay na malinis ay nakaugat sa ating kaugnayan kay Kristo na nagbigay ng kapangyarihan sa atin na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Babalik at babalik tayo doon sa katotohanan na ang paglilinis meron tayo ay nakaugnay kay Kristo. Yung guilt offering, sin offering, lahat po yon ay tinugunan na po ng Panginoon Hesus. Dito po sa mga pagkain ito, ang paglilinis naman sa atin ay nakaugnay sa atin pong Panginoon Hesus. Araw-araw madudumihan tayo mga kapatid. Araw-araw meron tayong basura na matatanggap. But we are cleansed before the Lord. So kailangan nating itapon yung mga basurang yon. At ito po yung sinabi po sa Revelation chapter 19, verse 6 to 8. At dito ko po nais na magwakas. Ang sabi pong ganon,
Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory. Ito pong sinabi, For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Malinis po tayong haharap sa Diyos. Mga kapatid, sikapin nating lumakad na may kabanalan, may pagsunod, and commitment to living clean. Dito po sa mundong kailangang makita ang liwanag ni Kristo na nagniningning sa pamamagitan natin. Marami na pong basura sa mundo. Kailangan na po na makita yung nagniningning ng diamante sa gitna ng mga basura ito. Mga kapatid, pwede po bang tayo yung nagniningning ng diamante sa gitna ng basura na nakapaligid sa atin? Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, salamat po. Salamat po sa katotohanan ng dietary laws na pinagkaloob mo sa mga taga-Israelita. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ang lahat po na ito ay sa iyong puso nang galing. Ikaw, Panginoon, ang siya may discretion ng lahat na ito. Kahit na po yung pagpili. Kahit nga po ngayon, Panginoon, kung titignan po namin na aming mga sarili, bakit mo kami pinili, Panginoon? Wala namang special sa amin. Bakit mo ako pinili, Panginoon, na maglingkod? Wala namang special sa akin. Bakit mo pinili kami, Panginoon, na sama-sama na magpuri sa iyo? Wala namang special sa amin. But there is something in your heart that makes us special. Panginoon, salamat po na marami. At nawa po, Lord, yung hamon po sa amin ngayong maga. Marami pong basura sa paligid. Ang kailangan po ay mayroon pong nagniningning nang walang iba kundi yung pong may kaugnayan sa iyo. May malinis na puso, malinis na pag-isip, malinis na hangarin. At lahat po ng yun, Panginoon, nakaugnay sa iyo. Nakaugnay sa aming Panginoon Jesus. May we be that shining light sa gitna ng maruming mundong ito. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay magdingning alang-alang sa iyong pangalan. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve.